Welcome back to EV Channel PH. Nandito tayo sa Bocaue, Bulacan at nandito tayo sa mismong showroom ng KAI Philippines. Ito yung kanilang flagship dealer na pwede nyo makita yung katulad nitong nasa harap natin, itong KAI EQ04 at yung isa nilang EV na X7 PHEV. But now ka-EV, ito muna ipopokus natin sa ating channel. Ite-test drive natin ito, iikot natin dito sa Bocaue area hanggang sa makarating tayo dun sa Philippine Arena. Tara, let's go! Balak mo bang mag-switching na to an electric vehicle? O nag-aabang ka na ng mga latest EV news and reviews? Welcome to EV Channel PH, your guide to electric vehicles. Ka-EV, kasama ko si Sir Paul Del Rosario. Hello. Ang sales consultant ng KAI Auto Philippines dito sa may Bocaue. So, nasa Bulacan tayo ngayon. Yes. Ito, tinetest drive natin ngayon ito EQ04 ng KAI. Test drive natin sa cornering. Pagdating sa cornering, kahit medyo mabilis ka, alam kong hindi ka tutumba. Very stable din. Actually, bihira sa mga mini EV na stable sa mga ganong cornering. Then again, ayan, sa ngayon ay naka Eco Plus mode tayo. Sobrang, ayun, pagdating sa kanyang speed ay very limited pa. So, may pigil pa ng konti. So, tingnan natin kay EV pag naka-eco naman. Ayan, ito na yung pinaka-eco niya. Actually, this EQ04 ay merong 4 mode. So, pagdating sa Eco mode, halos kaparehas lang din ng Eco Plus. Siguro dahil mas matipid ang Eco Plus kaysa sa Eco mode. Di ba? Yes, sir. Pero sa hatak, halos magkaparehas din. Pagdating sa speed ay parang limitado lang din. So, again, tumatakbo naman ako ng 60 plus na. Then, check natin yung normal mode. Alright, pagdating sa normal mode, okay, tingnan natin dito. Alright, ayan, random mo na yung power sa normal mode. So, again, normal mode pa lang to Masarap din siguro tong i-drive sa mga expressway, no? Yes, sir. So, tingin ko, okay to. Okay sa NLEX to. And pagdating naman sa sports mode, check natin. Alright. This time, naka-sports mode na tayo. Pwede tayo mag-U-turn dito, sir? Dito muna. Wait lang. Nagkasulinahan doon tapos U-turn na lang tayo. Hindi tayo makaka-U-turn dito Pero, kahit na ganito, pansin mo na mas, mas aggressive na siya kasi naka-sports mode na. So, U-turn tayo dito. Medyo malawag na dito, sir. Ayan, tingnan. Check natin kay EV yung turning radius niya. Ayan, 4 lanes dito sa... Along street to, sir? Basta sa may Santa Maria na lang, sir. Along Santa Maria. Pero ito, 4 lanes to. Tingin ko naman kayang-kaya niyang maka-U-turn agad dito. Hindi na tayo magmamaniobra pa. Ayan. Ayan, nakatodo yung ating... Okay. Ay, di tayo pinagbigyan ni sir. Mainit daw. Nainitan Alam mo yung Anyway, yan. So, turning radius, siguro, ayan, kaya in 3 lanes kung magmamaniobra ka o mag-U-turn ka. Okay, hindi mo na kailangan umatras.
So, balik tayo doon para matesting natin yung hatak ng sports mode. Try natin yung sports mode, yung hatak niya. Alright. Ayan, pansin mo na mas aggressive to ngayon kesa sa normal mode. Ilang kilometers yung top speed nito? Nasa 100 km po ang top speed po nitong EQ04. Oh, yun. Top speed is 100 kilometers per hour. So, para sa mga mini EV, okay na yung ganun. For me, mas safe pa pag ganun lang yung takbo ng mga mini EV. Kasi hindi naman natin pwedeng patakbuhin talaga ng mabibilis. Kasi alam mo na, maliit, syempre mas magaan. Tama lang yung speed na 100 kilometers para sa mga ganitong klaseng sasakyan. So, balik na natin sa Eco Mode Plus. So, yung top range kasi nito, so meron tayong dalawang klase ng variant dito, no? Sa EQ04, which is the 300 km range. Okay. And then sa 410 km range. So, itong ginagamit natin na EQ04 is a 410 km range there. Oh, okay. Actually, sir, no, nakakabigla din. 410 kilometers range para sa isang mini EV. Yes, sir. Kasi usually, ang pinaka-top range na ng mga mini EV na nagagamit ko na is 350. Ganyan. Pero ito, more than 400 pa. Again, ang galing pa na may sunroof pa tayo dito. Di ba? Kita mo yung labas dito. Again, sir, pagdating sa motor power, sir, how about na? Ilang kilowatt ang power nito? Ang kilowatt power nito is 40 kilowatt. Pagdating naman sa battery capacity niya, sir? Meron tayong 28.08 and dito sa 300 km range. Oo. And then sa 410 km range, nasa 39.82. Oh, eto yun. Oo. Actually, sir, isa pa sa ikinagulat ko, syempre, mini EV, usually, ano lang yung camera niya, doon lang sa likod. Usually, Yes. But this mini EV, meron siyang 360 camera. Pag nagta-turn right ka, pumapaling din doon yung camera niya. Di ba? Kung magta-turn left ka, nandun din. Makikita mo rin dito sa ating infotainment panel, yung side, kung saan ka naka-turn signal. So, yun na maganda. Pagdating dito sa mini EV, di ba? Yes. Bukod sa 410 kilometers, naka-sunroof ka pa, meron ka pang 360 camera na bihira nating makita sa mga, na-try na natin, na mga mini EV na tulad nito. So, tingin ko, sir, panalo to pagdating sa mga ganong features. Ay, yes, sir. Panalong-panalo. Kasi isipin mo, itong EQ04, mukha lang siyang maliit, pero spacious. Ay, ayun nga pala. Napansin ko rin yun. Ayan, kita mo yung ano natin, no? Kahit na mini EV, hindi rin kami nagkakabanggaan. Ito, very spacious. Maging dun sa second row, spacious. Ang maganda rito, sir, 5-seater. Yes, 5-seater tong EQ04 natin. So, normally, 4-seater lang yung mga mini EV, di ba? But, again, ayan, depende pa rin sa size. Kung siguro sa size nating dalawa, sir, no? Halos magka-size lang tayo or mas malaki ako ng konti. Kasya naman tayo doon kahit merong pa tayong isa pang kasama. Kasya tayo doon, sir. Siksikan na lang talaga. Sa braso. Sa braso na lang. So, yung isa aangat lang ng konti. Again, kay EV, ito, matetest naman natin dito sa area na to yung kanyang mga suspension. Sir, how about the suspension? Anong meron dito? So, ang suspension natin sa front is naka-MacPherson to, no? Okay. And then, dun sa likod naman is naka-torsion beam. Alright, maganda-ganda rin. So, yan, no? Medyo rough road dito sa area na to. Kita nyo naman. So, maganda yung suspension niya. Malambot. Malambot siya na kahit sabihin natin sa kotse, hindi siya matagtag. Oo, hindi siya. Hindi siya matagtag. Galing. Pwede kong masabing para ka naka-SUV. Actually, ang front nyo rito is mini SUV, di ba? So, ayan, tingnan natin dito sa may gitna. Ayan, Ayun, sir, napapalaban. Ayos. Ayan, bilisan ko ng konti. Speed of 25. Alright. Kamano ko sa. Ang galing.
So, napansin ko, ang dami na nating mga lubak na nadaanan. Oo. But, ano ba yung ground clearance dito, sir? Dito, sir, ang ground clearance ng EQ04 is 137 mm. Okay. Tulad nito, an even road. Off-road na to ka-EV, ha? But, again, pwede naman siya. Again, mini EV pa rin to. Pero, pagdating sa suspension talaga, okay naman din. Sa bagay, sa mga natatry nating mga electric vehicle, yung mga suspension nila, hindi na sila yung matagtag na. So, magagandang klaseng suspension na yung mga nakikita ko. But again, this is the EQ04. Maganda rin. Testing naman natin yung braking system nito ka-EV. Labas tayo. Ayan. Napansin ko pag naka-Eco Plus, hanggang 60 kilometers lang yung kanyang top speed. Okay. But again, sa braking system, tayo makapag-brake na full brake dito eh. May nakasunod sa atin. Pero, ayan, sa pag-brake natin ng dahan-dahan, okay din naman. May stopping power naman din. Alright, pagdating naman sa experience natin kay EV sa handling nito, very smooth, ang lambot, ang sarap magmaneobra. So, okay na okay. Sa pag-turn, wala tayong problema dito. And, of course, ayan. Ito ang ating test drive pagdating dito sa unit ng Kai EQ04. So, malapit na tayo sa kanilang showroom. Pabalik na tayo. Alright, Kai-B, sa wakas, na-test drive din natin itong napaka-cute na Kai EQ04. Again, Kai-B, wala pa akong nakita na mini EV na katulad nito na merong 360 camera. Tapos, ito, meron siyang sunroof dito. Then, kita nyo na, naka-integrated na rin yung kanyang turning signal dito. Of course, 15-inch yung size ng kanyang gulong. Again, pagdating naman sa presyo, alam ko, yan ang inaantay nyo dito sa channel na to no? Pagdating sa presyo nito, 958,000 para sa kanyang top variant na 410 kilometers. And pagdating naman sa low variant niya or base variant nito ka-EV is 868,000 pesos lamang, 300 kilometers na yon. Again, ka-EV, kung gusto mo mag-test drive itong unit na to, itong napaka-cute na mini EV SUV, visit lamang kayo dito sa kanilang flagship showroom dito sa Tambubong, Bocaue, Bulacan. Again, ka-EV, ayan, naka-flash naman or sa ating screen yung kanilang Facebook page kung gusto nyo mag-test drive. At syempre, ayan, bisitahin nyo na rin yung ating description. Nandun yung kanilang number kung saan kayo pwedeng kumontak para ma-test drive itong unit na ito. Again, ka-EV, this is Mart from Electric Vehicle Channel PH. Stay charged, drive electric.